Hello guys, good morning. Morning mga bay. Ito yung ano natin, first video sa ating YouTube channel. Actually meron naman akong YouTube channel dati pero hindi active. Siguro last upload ko doon last 2 years ago. So mga ilang video din, random, pero kung ano-anong mga video. So parang ito yung first video natin na ano sa channel na to na medyo parang matino-tino. So morning mga bay, Sunday, punta tayong church. So sa bagong lahat, let me introduce myself. Itong ating channel, Tonix ni Bay. Dumating ako dito sa Canada last 3 years ago sa Quebec, October 19, 2022. Yun, dumating ako sa Quebec as a temporary foreign worker. 3 years yung work permit ko doon. Naka1 taon at kalahati pa lang ako doon, umalis na ako. Kasi yun yung balita dati na ano, na hindi na daw makapag-renew kapag hindi ka naka-take ng or naka-achieve ng level 4 of French. So yun, inunahan ko na kasi tamad akong mag-aral ng French. Ngayon, umabot ng 1 taon kalahati, umalis ako doon. At naghanap ako ng province. So awa ng Diyos, nakahanap naman ng province hanggang sa napadpad ako dito sa St. John's province ng Newfoundland and Labrador. Kaya yun, nag-apply ako ng provincial nominee. Saka inabot din ng almost 2 years din ako dito sa St. John's ngayon, sa NL, Newfoundland and Labrador. So nakapag-submit ako ng PR application last year, June. So inabot ng 15 months hanggang, praise God, lumusot yung PR natin. So PR na tayo ngayon dito sa Canada, galing temporary foreign worker. So yun, so bili muna tayong kape bago tayo dumiretsong church. So bili muna tayong kape bago tayo dumiretsong church. Hello, good morning. Just one large coffee double please. Anything else? That's it, thank you. Got it, thank you. Thank you. Kaya yun ano, isang taon at kalahati lang tayo dun sa Quebec. Dahil nga may narinig tayong bali-balita noon, mga sabi-sabi na hindi na marirenew pag ano, wala kang level 4 of French, which is nangyari na nga sa ngayon, effective December 17, 2025. May nilabas ang Quebec na pag temporary worker ka na naka 3 years ka na sa Quebec, ay dapat mong i-prove na marunong kang mag-French bago ka maka-renew. So need mong, I think, level 4 of French yung dapat mong i-take, dapat mong may pasa para mabigyan ka ng bagong lamia at makapag-apply ng
makapag-renew ng work permit. So sabi ko nga sa sarili ko, buti nakalayas ng maga, hindi naman sa pagano. Iba pa rin yung minsan na maganda rin yung advance tayo mag-isip kung minsan. So yun, mga sabi-sabi pa lang yun dati, hearsay pa lang, kaya inunahan ko na. So awa naman ng Diyos, nakahanap ng province na makapag-apply ng PR. So yun, lumipat ako dito sa St. John's province ng Newfoundland and Labrador as a skilled worker. Sa mga di nakakalam, yung trabaho ko po dito sa Canada ay isa po akong welder. So yun, nag-apply ako ng provincial nominee dito sa St. John's province ng Newfoundland and Labrador. Awa naman ng Diyos, na nominee. Kuha ko yung nomination certificate dito, nakakuha ko, nakapag-apply ng PR. So yun, no IELTS, wala akong English exam, basta skilled ka dito sa Newfoundland and Labrador, wala ng English exam. So yun, awa ng Diyos, last September 11 lumabas yung aking PR, confirmation of permanent residence. So thanks God. So medyo nakakalungkot lang din isipin yung mga tropa mo na iba na nandun sa Quebec ngayon nakauwi na ng Pinas. At yung iba ngayon medyo kabado din kasi nga dahil sa yung bagong rules ngayon doon, at saka mahirap din ngayon na lumipat ng ibang province dahil nga sa bagong rules ng immigration. Mahirapan din ngayon ng makahanap ng ibang employer sa ibang province. Meron man masyadong yung competition masyadong mahigpit dahil nga sa gustong mga immigrant na gusto maglipatan doon kung saan yung may province na magandang makapag-offer ng pathway to permanent residence. So yun lang, sa ngayon ito yung first video na i-upload natin dito sa ating YouTube channel about sa mga buhay-buhay dito sa Canada. So kung tatanong kayo kung andito na ba yung pamilya ko, actually hindi pa, kasi sa ngayon dahil nga sa bagal ng process immigration ngayon, hanggang ngayon almost 3 months nang lumabas yung aking permanent residence, pero hinihintay ko pa rin yung passport request ng aking mag-ina. So hopefully lalabas this month, kasi balak kong uuwi ngayong next year na January para kunin sila. So hopefully in God's will na lalabas yung passport request ng aking mag-ina para sa visa nila, visa stamping, para na din makapag-bakasyon at makauwi. Kasi 3 years na din mahigit hindi ako nakauwi sa Pinas dahil nga gusto kong siguraduhin yung bago ko uwi, gusto kong siguraduhin yung yung PR. So yun, kung makita mo yung video na to, please follow, like, para sa mga sabi ko nga ito yung first video ko na i-upload dito sa YouTube channel. Actually matagal na tong YouTube channel ko hindi lang active, may mga nilang video akong na-upload, mga random videos lang, at saka wala tayong subscriber, wala tayong followers kasi nga hindi tayo active sa YouTube. So hopefully this is a good start na makapag dito sa YouTube. So yun lang mga bay, please follow, like and share. Tonix ni bay. So andito na tayo mga bay sa church. Dito ako nag-church. Actually bago pa lang ako dito kasi dati doon ako sa kabila, same church lang din. Lumipat ako dito
siguro mga a month pa lang ako dito sa nagsisimba sa church na to. Kasi doon ako sa kabila dati, mga isang taon din mahigit. Same lang naman din, same lang na church. Yun, ang dami ng dami ng tao. Actually, pa eh. 10:30 pa yung start. Maaga tayo ngayon. So 10. So ngayon ay parang lang ngayon yung 10 AM to 10:30, parang coffee tawag doon, parang coffee break, parang usap-usap lang, kape-kape dito ko na sa church. So ilang mga bay, pasok tayo.